Ang aklat ni Daniel ay nagsisimula sa isang makapangyarihang panaginip ni Haring Nebukadnezar, kung saan nakita niya ang isang dakilang estatwa, isang larawan na nagpapakita ng plano ng Diyos para sa mga bansa sa buong mundo. Ang pangitain na ito ay hindi lamang tungkol sa mga sinaunang imperyo, nagsasalita rin ito tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na namamahala sa lahat ng kasaysayan ng tao. Ang estatwa at ang mga bahagi nito. Ang estatwang inilarawan sa Daniel, Kabanata 2, ay may mga natatanging bahagi. Bawat isa ay kumakatawan sa magkakasunod na imperyo ng daigdig. Number 1. Ulo na ginto. Kumakatawan sa Imperyong Babilonyo or Babylonia, 605 hanggang 539 bago dumating si Kristo, na pinamumunuan ni Haring Nebukadnezar. Ang Babilonyo ay ang pinakamakapangyarihang kaharian noong panahong iyon, mayaman, marangal, at nangunguna sa sinaunang silangang malapit. Pangalawa, bibig at braso na pilak. Kumakatawan naman ito sa Imperyong Medo-Persia, 539 hanggang 331 bago dumating si Kristo, na sumakop sa Babilonyo. Ang imperyong ito ay mas malawak sa teritoryo ngunit hindi kasing sanay ng Babilonyo na isinasaad ng pilak na hindi kasing halaga ng ginto. Pangatlo, tiyan at hita na tanso. Kumakatawan naman ito sa Imperyong Gresya o Greece, 331 hanggang 63 na taon bago dumating si Kristo. Ito po ay pinamumunuan ni Haring Alexander the Great. Kilala ito sa lakas ng militar at mabilis na pagpapalawak, at ang tanso ay sumasagisag naman po ng lakas at tibay ng kanyang pamumuno. Panghuli, binti na bakal, paa na bahagyang bakal, at bahagyang luwad. Kumakatawan sa Imperyong Roma, 63 na taon bago dumating si Kristo hanggang 476 AD sa kanluran. Nagpatuloy sa silangan bilang Byzantinyo. Ang bakal ay nagpapakita ng hindi matatalo nitong lakas, habang ang pinaghalong bakal at luwad ay sumasagisag naman ng paghihigante at kawalang tatag noong huling bahagi ng naturang imperyo. Ang kahulugan na hindi lamang tungkol sa mga imperyo. Ang Diyos ang nasa pamamahala. Kahit gaano pa kalakas ang mga kaharian ng tao, pansamantala lamang ito at sumasailalim sa plano ng Panginoon. Ang panaginip ay ibinigay para ipakita kay Nebukadnezar na ang pinakamataas ay ang pamamahala pa rin ng Diyos sa lahat ng kaharian na nasasakupan ng tao. Daniel, Kabanata 2, versikulo 21. Ang bato na tumama sa estatwa. Isang bato na hindi ginawa ng mga kamay ng tao ang tumama sa mga paa ng estatwa. Nadurog ito ng lubusan. Ang batong ito ay lumaki at naging isang dakilang bundok na sumasakop sa buong daigdig. Ito ay kumakatawan sa walang hanggang kaharian ng Diyos na hindi kailanman masisira. Praise the Lord. Hallelujah. Ano naman po ang aplikasyon nito ngayong 2026? Tulad ng mga sinaunang imperyo na umangat at bumagsak, ang mga modernong bansa at sistema ng daigdig ay pansamantala lamang. Kabilang na po dyan ang mga nakikita po natin sa kasalukuyang
tinitingala ngayong 2026 bilang makapangyarihang mga bansa. Hindi dapat sa kapangyarihan tayo umasa, kundi sa kapangyarihan ng makapangyarihang Diyos sa lahat. Sapagkat ang lahat ng pamamahala ng tao ay pansamantala lamang at natitiyak ang pagkadurog at pagkabagsak nito kung hindi iniasa at inilagay sa kamay ng Panginoong Hesukristo. Katapusan. Ang pangitain po ni Daniel ay nagpapaalala sa atin na bagaman ang mga imperyo ng tao ay dumadaan, ang layunin ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Praise the Lord, hallelujah. Tayo ay tinatawag na mamuhay bilang mga mamamayan ng kanyang kaharian na hindi nakikita dito sa lupa sa kasalukuyang panahon. Na magtitiwala lamang sa kanyang kapangyarihan kahit anong mangyari at kahit anong mukhang makita natin sa paligid natin, natitiyak natin na ang mundong ito ay magbabago. Subalit si Hesukristo, tulad ng binanggit ng aklat ng Hebreo, mananatili magpakailanman. Sabi nga po sa wikang Ingles, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Kapatid, namamangha ka ba sa mga imperyo na nabasa natin sa panahon ni Daniel? What more, ngayong modern age, sabihin na nating digital age, or should I say, AI age. Mga ka-good vibes, ito na ba ang tinasabi nating mag-a-accelerate ng husto ang kaalaman ng tao? And the answer is an outstanding yes. Mga ka-good vibes, ito na po yon. Kaya lahat po ng meron tayo ngayon, unang-una ako ay nagpapasalamat sa Panginoong Hesus dahil naabutan ko itong age na ito, dahil there's no such an exciting age na pwedeng madapuan ng tao maliban sa panahon natin ngayon. Binusog niya tayo ng technology, pasalamat tayo, nakakapag-good vibes tayo dito sa mga vlogs natin sa Daily Good Vibes. At ito po ay dahil sa kabutihan ng Panginoong Hesus sa ating lahat. Mga ka-good vibes, tignan po nating mabuti ang takbo ng mundo ngayon. Napansin niyo po yung binanggit na estatwa sa panaginip ni Daniel. Nagsimula po yan, siyempre, sa dakilang Babylonia. Yung bandang ulo niya, pansinin po ninyo ha, yung estatwa na yon, bakit estatwa ang ginamit ng Panginoon? Napansin niyo po ba? Kanya-kanya tayong interpretation. And for me, estatwa ang kanyang ginamit kasi pamumuno ng tao ay talaga po namang makikita po natin kasamang idolatry. Amen? Kaya yun ang ginamit niya. At gusto niyang ipakita na kahit anong uri ng tao pang mamuno sa mundo, kahit pinakamagaling man yan, babagsak at babagsak pa rin yan. Dahil ang kapangyarihan lamang at ang pamumuno lamang ni Hesukristo ang tanging mananatili magpakailanman. Amen po ba? Okay, nagsimula sa Babylonia. Tapos nandoon yung imperyong Medo-Persia. Hindi po ba? Nung ang Babylonia nasakop ni Cyrus, hindi po ba? Naging Medo-Persia. Pero ang sabi po ng Bible, mas makapangyarihan pa rin ang Babylonia. Pero niloob ng Panginoon na masakop sila ng Medo-Persia na lesser sa kanila sapagkat ibang klaseng kumilos ang Panginoong Hesus. Sumunod, ang Gresya. Yung Greece, hindi po ba? Tapos sumunod na po yung Roma. Hanggang AD 76 na po yon nangyari. Amen po ba? At meron po nakalagay dito sa paa, yung paanan po niya, yung may luwad. Ibig sabihin ng luwad, hindi ganun katibay ito. No? Pero mula doon, may uusbong na isang kaharian mula doon sa paa. Yun ang kaharian ng Antikristo. Mga kapatid ko, naniniwala po ko, nandoon na tayo sa bahagi ng paa ngayon. Makinig po kayong mabuti. Nandoon na tayo sa paanan ng estatwa ngayon. Nandoon na tayo. Yun na yung part ng buhay natin. Yung part ng mundo na kinagagalawan natin ngayon. Nandoon na. Tapos na yung Babylonian Empire, Medo-Persian Empire, Grecian Empire, Roman Empire. Tapos na at nandoon na tayo sa umusbong na yon. Ibig sabihin, anong ibig sabihin nun? Anytime now, magra-rapture na.
sapagkat magsisimula na po yung hula ng 7 taong tribulation. Alam niyo po ang tawag sa 7 years of tribulation? Daniel's final week. Sapagkat natupad na yung 69 weeks. So, we still have 1 week para matupad at matupad. At matutupad po yan. Huwag kayong mag-alala. Matutupad at matutupad po yan. Ang nangako ay tapat, ang Panginoong Hesukristo. Kaya huwag kayong mamangha kung ano man ang nakikita ng inyong mata na parang magaling, makapangyarihang pamamahala sa panahong kasalukuyan. Ituon ang mga mata natin kay Hesukristo lamang. The Antichrist will come soon. Isa siyang Jew, Hudyo, at ang kanyang kaharian ay mula doon sa maliit na yon at uusbong siya. Ho, 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 ho. Diba? Pero tayong mga Kristiyano ay dadagitin bago yon maganap. Huwag magpapalin lang sa nakikita ng mata. Alam niyo sa Bible, meron pong isang eksena dito. Paano pa sa? Hindi lang po eksena sa pelikula. Totoong nangyari to, no? Totoo po siyang nangyari. Namangha yung mga disipulos, yung mga disciples ng Lord Jesus, ni Lord Jesus dun sa ganda ng temple. Alam po ba ninyo, ito bigyan ko po kayo ng konting background. Many believe pinakamaganda yung first temple because that was built by God Himself, of course, using Solomon as the main architect. Kasi matalino si Solomon. Maganda yung first temple kanila. Pero yung pangalawang temple na ito, Herod's Temple, ito yung templo na kinagisnan nung naging tao si Jesus. Kaya ang tawag nila dun sa second temple, the temple Jesus knew. Okay? So, maganda po yung temple ni Herod, very ambitious. Kasi yung temple na pinagawa ni Herod, ito po yung second temple, nakalagay po yan sa parang nakasituate siya sa mas mataas na lugar. No? Parang imposible kasing makapagtayo sila ng temple doon kasi nakapalibot po yun sa nakapalibot po yung mountain, yung parang mataas na lugar. Ang sabi ni Herod, magtambak kayo ng mataas at doon yung tayo. Mahusay. Ambitious, kaya napakaganda rin nung templong pangalawa. Kaya nung nagkatawang-tawang Panginoong Jesus, yun ang kanyang templong naabutan. One day, ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang mga disciples naglalakad dun sa temple. Panginoon, sabi nila, napakaganda po ng templong ito, Ang ganda, bonggang-bongga. Sabi ni Jesus, nakikita niyo bala ang kagandahan ng templong ito, di ba? I'm telling you, not even one stone ay matitirang magkapatong sa bawat isa. Lahat iguguho. All this will be turned down. Amen? Kaya na-misinterpret siya nung ilang nandoon. Hindi nila alam yung templong binabanggit niya. Makinig pong mabuti. Destroy this temple and I'll make it rise again on third day. Unang-una, sumisimbolo po yun sa kanyang katawan na mamamatay sa krus at muling, Pero yung sabihin ni Jesus na yung templong yon ay walang matitirang magkapatong, literal po siyang nangyari noong AD 70. Sapagkat yung napakagandang templo na ipinild ni ni Herod, si Herod po hindi isang Hudyo, iba pong lahi niyan. At ayun po ang templo na yon ay naguho, sinira ng mga Romano. Kaya nakita ninyo doon sa binasa natin tungkol sa statue, yung Romano, yung Romans. Ito yung mga empire na sumakop sa buong mundo, nagkaroon ng kapangyarihan sa buong mundo. O ngayon, magbabanggit po ba ako ng isa? Ano ba ang pinakamakapangyarihan ngayon na bansa sa mundo? Okay. Kasi ang sabi ni Jesus, walang matitirang batong magkapatong sa kapwa bato. Ibig sabihin lahat ibabagsak. Pinatay ko na po yung ilaw kasi umaga na. Hindi po ba lahat babagsak?
nagpapakita niya na very fragile. Bagamat maganda, bagamat makaaya-aya sa mata ang mga kaharian ng tao. Pero ito pong gusto ko sabihin po sa inyo, pagkaharian ng tao, madaling bumagsak. Kaya ang isang taong na kay Kristo, yun po ang hindi babagsak. Hallelujah. Palakpakan natin si Jesus. Okay po ba yun? Ngayon, balik po tayo. Magtatanong po ako sa inyo. No naming names, no dropping of countries here. I will just ask you, if you wish to comment there, of course, papayagan ko po. Sasara ko na po itong vlog natin dahil magkakape na ako. Pero iiwanan ko kayo ng tanong. Ano ang pinakamakapangyarihang bansa sa panahon natin ngayon? God bless.